Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating kwentuhan kung saan sa episode na ito ay makakasama natin ang isa sa mga cast ng Higit sa Pag-ibig na musical kung saan napanood ko sila doon sa opening ceremony ng Pasinaya 2024 sa CCP Complex noong February 3. Napanood ko yung kanilang performance doon. Unfortunately, hindi ko sila napanood doon sa circuit, hindi ko sila napuntahan. And with that, makakasama naman natin ngayon ang isa sa mga cast ng Higit sa Pag-ibig the musical. So let's all welcome Miss Julie D.M. Vega na gumaganap bilang si Candy. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat po na nakikinig po ng podcast na ito. So ayun, hello Miss Julie. So before natin puntahan yung tungkol sa show, so I just want to get to know you more about yourself. Kailan po kayo nag-start na mag-teatro? Ano yung nagtulak sa inyo to enter theater, na mag-acting? Actually po, nag-start po ako sa church. Meron po kami, yung simbahan po namin dati, nag-invite po sila ng mga kabataan to join po this youth organization po sa simbahan. Then after po noon, usually po kapag may mga Holy Week presentation, Christmas, mga youth members po yung nagpa-perform. So one time po, may ginawa po kaming sinakulo. It's a passion play, biblical passion play. Then after noon, parang na-in-love na ako doon sa idea of performing, kung paano kami gumaganap bilang mga iba't ibang characters. And then after po noon, after a year po ata, may nagpo-workshop na sa amin ng theater arts workshop, which is si Direk Sari na po yun. Then after po noon, December naman for the panunuluyan, parang birth of Jesus Christ ulit, may ginawa na kami isang performance sa theater. Then after po noon, after a year, nag-join po ako sa Sining Banwa kasi po yung Sining Banwa dati, kakabuo pa lang niya. Siguro no second year na po nila, doon ako pumasok bilang members kasi po naging part na rin sila nung parang creative team din po ng mga bumubuo ng mga contextual play dito sa simbahan. Then after po noon, yun, nagtuloy-tuloy na dahil lang sa theater. Ayun, nag-take ako ng speech and theater arts na class. Tapos yun, hanggang ngayon po nagpa-theater pa rin. Ano yung first play na doon kayo nag-perform? Aside pa doon sa performance niyo dati nung time na hindi pa kayo sumasali sa Sining Banwa, ano yung unang palabas na kayo po ay nagtanghal? Ano po, for yung sinakulong binabanggit ko, passion play siya. Pero yung theater na talaga, na ginagawa na talaga namin ay, Tingog ng Kapalibutan. It's a story po of paano nakaka-apekto yung mining po sa Matnog, Sorsogon. It's another province po dito sa Bicol. Then after po noon, ang first performance po na naalala ko ay pumunta kami mismo sa Sorsogon, doon mismo sa pinagmiminahan, tapos doon kami nag-perform. So yun po, after po noon ay, parang 3 beses po siya na perform dito mismo sa Legazpi. Then after noon, nagtuloy-tuloy na po, nag-workshop na rin ako dito pa rin po yung sa simbahan, nag-workshop, tapos after noon, nagkaroon kami ng Sining Kabataan, para siyang arts camp, then naturuan kami paano gumawa ng mga tula, yung iba't ibang klase ng art, tapos after po noon, nag-Sining Banwa na ako. Pero hindi pa naman din po ako umaalis dito sa church. Nandito pa rin ako kung saan ako nag-start, Syempre, maganda na lang din po yung, kung ano din yung natututunan ko sa Sining Banwa. Ayan, syempre naidadala ko din po dito sa simbahan. So, ito po, nung time na nag-start po kayong mag-teatro, usually kapag naghahanda po kayo sa isang palabas, gaano po katagal yung ginagawa preparations po ninyo as a production bago po yung ninyo? Opo, so Sining Banwa po, because it's a theater company na po, siguro po ang the rehearsal itself, mga 1 month po yan. But before din po kasi the rehearsal itself, meron po siyang research,
isusulat po yung play, ikikritik pa siya, i-analyze pa siya. So siguro po for isang production, siguro humahaba siya ng mga 3 months preparation. Nandun na po yung research, pagsusulat, pagkikritics. Sining naman po kasi, going mga pool of playwrights kami, the story itself, kailangan pinag-uusapan siya ng group. Collectively, ini-edit, collectively, binibigyan ng notes, ng feedbacks, ng comments, then after po noon, yun yung rehearsal, casting call. Kaya din po siya humahaba ng 3 months, because some of our actors din po ay part din siya ng production team. So mostly po, kami din yung production manager, kami din yung marketing, kami din yung nasa publicity and promotions. So yung multitasking namin, kailangan namin siyang gawin, kaya medyo mahaba po yung preparation. Pero in case, ito pong higit sa pag-ibig, siguro nag-start kami po ng planning ng April po ng 2023, then pinalabas namin siya ng October. So medyo mahaba, mas mahaba po yung naging preparation because it's a musical play. So siguro mga 2 months kami nag-aral ng song, tapos 1 month for blockings, 1 month for choreography, 1 month for script itself. So medyo, eto po higit sa pag-ibig, medyo mas mahaba pa yung preparation. Nung time na pine-prepare ninyo itong palabas na ito, ano yung mga challenges na na-encounter ninyo on the way habang binubuo ito? Syempre po in terms of artistic po, yung artistic side po siguro, medyo mahirap siya kasi personally po hindi kami magkakakilala. We are from the different sectors po, we are from a different age brackets. Meron po sa aming mas matanda, meron din po pinakabata. Ang pinakamatanda po sa amin, I guess, ay 40 something. Tapos ang pinakabata po sa amin ay 13 years old. So ibig sabihin po, medyo mahirap po yung paano kami magkaroon ng connections with each other po. Tapos challenging din po yung pag-build din po ng rapport with your co-actors kasi po hindi po lahat sila ay galing teatro. Most of them po ay into singing, pero hindi po talaga sila theater actor. So kailangan din po namin, kami pong mga nagta-teatro na talaga, kailangan din namin po makibagay sa kanila, kailangan din po, kumbaga po, pumantay din kami doon sa, kailangan sama-sama kami sa prosesong yun. Hindi po dahil kami yung medyo matagal sa teatro, kami na po yung magaling, kami na yung dapat nagtuturo sa kanila. Kasi po, eto higit sa pag-ibig, naniwala kami doon sa process kung paano siya binubuo. So, kahit po ako medyo matagal na sa teatro, kailangan kong isipin siyang dapat nagbaback to basic ako. So kung basic acting workshop sila, so kailangan ko din po mag-attend. So kung nag-script reading sila, kailangan ko mag-attend. Hindi ako pwedeng maging magaling dahil medyo mas matagal lang. Tapos on production side naman po, syempre challenging po yung finances sa lahat naman po siguro ng theater companies po and ng arts organization. Medyo challenging ang finances dahil yung Sining Banwa naman po ay community-based. So ibig sabihin, lahat po ng resources namin ay nanggagaling lang din sa sponsorship, sa marketing, sa audience ticket sales. The Duwani Project din po yung partner namin, same din po sa amin na kalagayan na nagkakaroon lang din ng finances through supports of friends, through their families. So, in terms of production po, finances talaga. But in terms of creative naman, siguro yung differences lang namin, yung pagkakaiba lang namin bilang mga artist, Tapos, magkaiba din po kami ng gender. So, medyo challenging talaga siyang buuin, Ano pa ba? Tapos po may mga revisions. Medyo challenging din po yung mga revisions kasi may mga instances po na before our opening night, may mga revisions pa kami the night before. So, kailangan namin as an actor mag-focus, mag-concentrate po doon sa task or sa objective na gusto lang din namin gawin. So, yun po. So, ito, ikaw on your part, with all those sa mga performances o mga theater plays na napanood mo, alin sa mga ito yung pinaka-paborito mo at bakit? Siguro po ano po ba? Ang hirap mag-isip. Pero po, siguro po higit sa pag-ibig ang pinaka-top of my mind. Kasi po before the Higit sa Pag-ibig the musical, meron pong Higit sa Pag-ibig the play. Yung Higit sa Pag-ibig po ay isa siyang full-length play. Hindi po siya musical. So, may role po ay candy na rin doon. Tapos meron po itong Bicol version. Kasi po yung Higit sa Pag-ibig ay Filipino. Then, yung Labi sa Pagkamuot ay Bicol version siya ng Higit sa Pag-ibig. So, candy din po doon yung role ko. So, parang bagat lang beses na po ito naging candy for
same role, no? Pero iba yung characters kasi ng iba't ibang play. Siguro yun po yung pinaka-top higit sa pag-ibig, no? Kasi po, nagkaroon kami ng mas malalim na pag-unawa po sa sarili namin bilang mga actors. Mas nagkaroon kami ng pagpapahalaga sa art na ginagawa po namin. Kasi po yung higit sa pag-ibig na play, it tackles din po kung paano yung art organization hinaharap yung mga challenges and struggles nila bilang mga artist, no? Sa panahon ng repression, sa panahon ng walang resources ang isang theater company, paano nila yung pinapangibabawan yung lahat ng mga challenges na yun. Labis at magkamuot ay medyo malapit din sa akin kasi po most of the cast ay kasabayan ko sa teatro. So mostly po ay mga nakasama ko na sa mga daang-daang play na nagawa ko, kaya medyo memorable siya sa akin kasi it's the first time ulit na nagsama-sama kami sa isang entablado. Higit sa pag-ibig ng musical ay different naman din po, siguro because ito po yung nag-build po nagpakita na kaya din makipagsabay ng regional theater company at ng regional theater sa mainstream o sa national theater companies. At yung higit sa pag-ibig ng musical because may mga nakapanood po sa kanya na officials, ng LGU, the tourism itself, mas tumaas po yung pagtingin nila sa teatro at sa art organization at sa sining itself. Then after po siguro ng higit sa pag-ibig, number 2 po yung Gym Girls. Gym Girls po is a story of 4 members of the LGBT community na na-stuck sa isang gym dahil meron silang HIV and AIDS. So, ano po yung HIV and AIDS awareness, medyo memorable siya sa akin because that's my coming out story. Na mas naintindihan ko yung sarili ko at yung identity ko kung sino ako because I played the role of Terry. Ano po siya, it's a transgender woman, no, na drag queen, drag artist na nandun sa gym na gusto niyang lumabas dahil gusto niyang ipakilala kung sino siya. And then later on, nung nirira na namin siya, naging isa ako sa main cast, yung si Sherry. Siya yung main cast kasi si Sherry na feeling ko ay medyo magkalapit yung yung personal life ko at the character itself ng play na Sherry. So, ano pa ba? Yun lang siguro. Yun yung top of my mind na dalawang play siguro na very memorable sa akin. So, eto. Naging curious ako since it's a regional theater company. Yung cast members ba ng Higit sa Pag-ibig ay across Bicol region ba itong mga members? So, paano kayo nagmi-meet? Every time na meron kayong mga rehearsals? Actually, most of our members po ay hindi naman po across Bicol region, no? Mga taga-Albay lang din po siya. But we are in a different district po. Kasi sa Albay po, we have 3 district, no? May District 1, District 2, District 3. The main po, the Sining Banwa itself, ay based po on District 2. So that's Legazpi City po. Most of our members may from Tabaco, from Malinaw, that's 1st District. We have from 3rd District naman po ng mga taga-Ligao. Medyo, may isa lang din po kaming challenging na members po na dahil siya po ay nag-aaral sa Ateneo Binaga. So from Naga, kailangan niyang magbiyahe papuntang Legazpi para lang mag-meet kami for rehearsal. Pero yun po, siya po ay taga-Legazpi. Nag-aral lang talaga siya sa Naga because yung course na gusto niya ay nasa Naga. So, nagre-rehearse po kami usually Saturday, Sunday. Saturday po, song rehearsal yan. Sunday with blockings. Tapos, in consideration din po yan sa mga minors kasi we have 13 years old po yung pinakabata namin. That's not nagpa-play the role ng Adam, yung mga anak-anakan ko po doon. Tapos si JJ ay 16 years old. So, kailangan hindi sobrang late din kami umuwi kasi po, kailangan may pasok pa silang Monday. So, ayun. Tapos pag weekdays naman po, usually ay, inaano po yan, hinahappy-happy per scene kung sino-sino lang yung mag-rehearse para hindi po kami lahat napapagod. For example po, we have scene 2, kaming dalawa lang ni Tonya. So, kaming dalawa lang po mag-rehearse ng araw na yun. Para, yun po, nahahati din po yung hindi po bombarded lahat, hindi po pagod lahat kasi mahirap din po no dahil may mga estudyante, may mga working, so hindi pwede mapagod. So, yung Saturday, Sunday, yun po yung nilalahat talaga namin sa rehearsal. Ito, nabanggit niyo rin na Saturdays and Sundays kayo, as in lahat
rehearse. Nung first time na pinalabas itong Higit sa Pag-ibig the musical, dyan sa, ay tama ba? Sa Legazpi rin siya unang pinalabas, ano? Tanong ko lang din, paano yung naging pagtanggap din, especially ng audience regarding do sa palabas? Ayun, nawawala. So, ito, kumusta yung naging pagtanggap ng audience doon sa nung first time ninyo ipinalabas itong Higit sa Pag-ibig the musical? Yung first run po namin ay October po ata, if I'm not mistaken. That's October po, I think. It's October first week po ata yung first run ng, wait po, I'm gonna check. October talaga. Yes po, I think it's October po yung first, October 3, 4, 5 po I think ang first run po ng Higit sa Pag-ibig. Nung una po, honestly, medyo nakakatuwa po, no, kung paano tanggapin ng audience namin yung Higit sa Pag-ibig. Next po siguro yung pagtanggap nila doon sa art scene, no, doon sa singing na ginagawa po namin. No? Kasi hindi po lahat ng tao ay kayang ma-appreciate ang theater. Kasi akala nga po nila film kasi nasa Ayala Malls Legazpi po kami nag-perform. So akala nila sili yung papanoorin nila. So, yun, nung nakita naman po nilang teatro, nakikita nila yung buhay na katawan namin na gumagalaw, na nalalaman nila na wala kaming lapel, wala kaming mic, may mga nagkakamali sa linya. So, maganda po, ganon din yung na-experience nila kasi nakita po nila yung pagiging raw ng theater po, no, na yung nakikita nila, nakaka-connect sila agad doon sa pinapanood nila. At some point na nababanggit nila, ay ako yun, ay may kahalintulad niya ako, ganon ako mangarap, o ganon ako magmahal. So, parang ganon din po. Then, after po noon, hindi ko alam if it's public demand ba o whatsoever. Kasi po, after ng first run namin, madami talaga po yung naghanap ng nasa ng Higit sa Pag-ibig, ano yung Higit sa Pag-ibig. Madami po na-curious, no, kung ano yung Higit sa Pag-ibig. Then after po, no, nag-rerun kami ng December 2, 3, 4 po, I think. Then doon na po may mga nanood from PETA, from CCP. Ayan po, may project po kasi yung CCP Arts Academy sa Bicol University. Then, may friend na rin po namin yung pumunta doon. In-invite na po namin para manood si Sir JV na Ebesate. Then, in-invite po namin ng LGU na manood, ang provincial government namin. Ayun, tapos other stakeholders and mga possible partners po namin like the Club Lincoln Bicol, sa Naga City. In-invite namin sila na manood ng Higit sa Pag-ibig para for future purposes din po na matulungan din kami sa run po ng Higit sa Pag-ibig. Then, ayun, masaya naman din po kami na because of that rerun, because of Higit sa Pag-ibig, nakapunta kami ng Pasinayan. No? Ako po, personally, that's my first time po joining Pasinayan. Kasi sa region, ang hirap pong pumunta ng Manila. No? Medyo magastos siya para sa amin dito sa Rio. So, ayun, masaya na nakapunta kami ng Pasinayan. Hindi lang sa opening program na nakapag-perform pa kami sa Samsung Theater. Then sa February 2025, meron pa kami Naga show. So, yung ganun pong response siguro ng yung action ng mga guests na na-invite namin doon sa mga shows na yun. Bongga naman din po yung nagiging balik sa amin. So, ito, may pumasok dito and I'm so happy na madadagdagan yung mga kasama natin for this episode. Hopefully, she's there on the line. Hi! Ito, here's Miss Eliza Mariel Hugo. Ayan, hello po ma'am. Welcome po sa show. By the way, ano po pala ang role niya dito? Anyways. Ayun, si ma'am. Hello po ma'am. Hi, Ali. Hello po. So ayun, hello po. Good afternoon. Welcome po sa show. Anyway, dahil natanong ko na rin si Mami Candy about do sa kanyang mga humble beginnings sa teatro. I just want to know about you, paano ka nag-start sa teatro? Anyway. Humble beginnings ko po. Actually, I'm a theater student sa Bicol University. So, dun po ako nag-start. And thankfully din po, dahil din sa Sining Banwa, nagkaroon po ako ng opportunities to be immersed din sa community theater din sa Albay. So, it's very important for me na ayun nga, na pasama ako sa Sining Banwa. All those opportunities, nag-start sa Manay-Manay, which was last year, nung Women's Month. And napasabak din nung Sining Lila. It's second anniversary prod. Tapos si Madam Frida ang director nun. It was a experimental theater production. So, ayun. And then, PedSing, tapos eto na, HSP, and then
yung pinaka-last na theater production ko last year was Silang Maraming Pangalan. And si Madam Frida din yung nag-direct. So, ayun, napakagaan nilang katrabaho. Kaya, kumbaga, doon ako marami akong nagle-learn sa mga experiences na yun. Yun po. Ito, ano yung first play na kung saan ka nag-perform? Ano yung role mo doon? Sa Masain sa Aga, bale, experimental theater siya. So, wala akong pangalan doon. Wala din po akong lines. Yun po yung pinakauna kong role na nag-perform ako. And biglaan, kasi nga experimental theater. Yun po yung pinakaunang ko doon. And then, actually, sumunod po nun, mayroon pong Manay-Manay. So, ako po yung si Leng-Leng. Yun naman, may lines naman ako doon. Isa akong online seller sa historia na may galit sa gobyerno. Yun po yung mga naging roles ko. Mga first few roles na nag-open ng doors. So, ikaw, on your part naman, paano mo pinagsasabay yung rehearsals? Paano mo rin pinagsasabay yung pag-aaral? And since magkakagaling kayo sa iba't ibang bayan sa Albay, and may isa sa inyong nag-aaral sa Naga, pagkakakwento sa akin ni Mami Candy. So, paano nyo... Si Ali pala ay, sorry po not to interrupt, si Ali po pala ay taga-Kamsur. Right? Taga-Kamsur ka, Ali, di ba? Opo. So, mali pala yung information sabi ko may isang taga-Naga lang si Reg. Siya pala ay taga-Naga talaga, ay taga-Kamsur. Sorry po. Okay. Ayan, so paano yung nagiging adjustment mo sa rehearsal since most of them are in Albay, then ikaw ay nasa Naga? Paano mo siya wina-work out? Ay, bale nasa BU naman po ako, nag-aaral. So, kumbaga, thankfully din po, yung production na to, sila po yung nag-a-adjust sa time naming lahat. So, hindi naman po ganoon ka, kumbaga, hectic po siya, pero yun po, nakakapag-adjust naman po kami sa mga time, sa mga theater rehearsals, and kumbaga, syempre, as a theater student, parang nakapag-adjust na din po kami sa ganong setup na yun. Sa school, marami ding mga performances, mga finals, midterms, ganun po. So, kumbaga napagkakasya-kasya naman po namin. Hindi po namin alam kung paano din po namin yung nagagawa. Pero nagagawa dahil gustong-gusto po namin talagang, gustong-gusto namin yung ginagawa po namin. Yun po. So, ito, para sa inyong dalawa, ano yung masayang part pagdating sa pagtiteatro? So, unahin muna natin si Ali, then sunod si Mami Candy. Feeling ko po yung pinaka-best part is yung marami kang natututunan from the people you work with. Kasi lalo na rin po, actually first time ko din po na makatrabaho si Direk Sari na rin sa isang play na siya mismo ang nag-direct. Grabe, parang mas lalo po akong nakakapag-explore sa character, sa lahat ng bagay. Kasi hindi naman po talaga like very spoon-fed lahat ng ginagawa namin sa stage. So, yun po yung best part. Nakakapag-explore kami, you meet with people, and not only you learn about the technicalities of theater, pero mas nalalo kang nai-immerse sa maraming storya na, storya sa communities. And happy din po ako kasi yung Sining Banwa, hindi rin po siya basta lang theater, kasi tumutulong din po sila sa mga communities na, nun nga po, nung nasalanta rin yung sa Mayon, yun po parang, although hindi po ako doon nakasama, pero very happy po ako na kumbaga well-rounded yung community yung theater organization na napapabilang ako. Yun po. So, ayan, Mami Candy. Yung sa akin po siguro, siguro I think dalawa sa akin yung gaano siya, ang naitulong niya, no. Una, yung teatro, no, para sa akin, sa sarili ko, yung character na pinoportray ko ay, this is not me, no. May nagmamay-ari, may totoong nagmamay-ari ng aking kwento. Buhay siyang tao, no. Siguro part of that ay ako din, no? Pero most of the character itself ay meron siya pinanggagalingan, no? Merong boses si Candy
meron siyang pinaglalaban, meron siyang task, no, na kailangan gawin. Meron siyang mga minamahal, no, na kailangan niyang alagaan at madami siyang pangarap, no, sa buhay. And I think yung mga bagay na yun, yung medyo nagpapaganda at nagpapasarap po sa amin bilang mga theater artist dahil mas napapakilala namin yung character namin at yung character na yun na nanggaling sa community. Pangalawa po siguro the story itself. Yung kwento pong Higit sa Pag-ibig kasi is not just a typical story, no? Malaking bahagi dito yung paano pinaglalaban ng mga taga-barangay Eskwela yung karapatan nila sa lupa, karapatan nila sa tirahan, yung karapatan nila sa paglaban, no, sa mga kailangan nilang pinaglalaban, sa mga pinaglalaban nila na hindi dapat tayo nakaharm, no, bilang mga organizers, no, at bilang mga sa ganoong paraan po, no, mas napapalawak po natin yung discussions, no, nagkakaroon ito na pag-uusap tungkol sa ano ang role ng theater, no, sa community natin at paano makakatulong ang teatro mismo sa pagkukwento at sa pagbibigay ng inspirasyon at not just an entertainment, because I believe that theater is not just about entertainment, no. Siya ay medium natin, no, para magmulat ng tao, magmulat ng mga audiences natin at pag-usapan ang mga issue hindi pinag-uusapan, no, sa classroom natin, hindi pinag-uusapan sa community natin. So I think that's the main reason, no, kung bakit binabalik-balikan ko din talaga ang teatro. Patuloy ako nagkukwento, no, bilang mga artist at bilang mga storyteller. Papunta tayo doon sa inyong Pasinaya journey. So, kumusta po yung inyong paano nangyari na kayo ay naimbitahan na mag-perform sa CCP at maging parte ng Pasinaya? So, ano yung mga preparations na inyong ginawa for this big event? So, kay Mami Candy muna tayo. Hello po. Sa Pasinaya naman po, sila Sir Aljang po kasi yung naging contact ko, no. But before that po, as I was mentioned po kanina, may nanood na po kasi sa amin from CCP Arts Academy nung second rerun po namin, no, sa Ayala Pacific, sa Ayala Malls Legazpi po, no. So I think from there po, ayun, from the words of mouth, no, and the reviews din po, I think po sa social media, yun po, na nakita po nila yung, siguro, yung kapaano yung Higit sa Pag-ibig, no, pumukaw ng damdamin po, no, na, syempre mga Bicolano audiences po namin, no. Plus yung for preparation po, syempre, medyo mahirap po actually, kasi own gastos po siya Kailangan po siyang buluin ng production team po namin, kung paano, syempre po matutulog kami doon, kakain, syempre the transportation itself. Ginapang din po talaga siya ng mga production managers namin dahil gusto din po siguro namin ma-experience din po, no, at malaking bagay din po na invite po ng isang regional theater companies po, no, na mag-perform din po sa Pasinaya. Hindi lang po basta sa any part of ng Pasinaya, ng opening program of Pasinaya, di ba? Parang ang laking privilege, no, sa amin po, no, na kasama namin sa line-up namin ng Tanghalang Pilipino, Teatro para sa Tao, no, for the opening program. Last po, meron din po kasi invitation sa amin na magbigay po ng workshop. So, yung Coro Plus workshop po, no, na sama-samang pagkanta po, no. Iyon na February 4 po yung nangyari. Then for February 5 naman po, yun po yung pinaghandaan po talaga namin na 50 minutes excerpt po, no, na Higit sa Pag-ibig. Medyo challenging po siya because Ibig the Musical, it's 2 hours po mahigit, no. So kailangan namin siyang i-compress, no, into 50 minutes. Then hindi naman po mawawala yung true essence niya, kung ano po yung pinakakwento niya, no. Kumbaga po, nabigay lang kami ng gist, no, tungkol saan ba yung eskwela, ano yung mga pinaglalaban ng mga barangay eskwela. So, yun, I think naman po naging successful naman po yung pagpunta namin sa Pasinaya. Nakauwi naman po kami, no, na hindi walang utang. Ayun po, syempre thankful din po kami doon sa mga supporters po natin. Doon po sa mga aram. Kasi po palabas po kami ng donation drive o yung arambagan po. Parang pagbibigay, no, ng kung gaano lang din yung kakayanan natin. So, for a minimum of 50 pesos, may mga nagdo-donate. Kasi po, napanood din nila yung Higit sa Pag-ibig and they are proud po na they are Albayano and we, the Higit sa Pag-ibig, the musical po, ay hindi lang naman po i-represent ang regional theater companies po, no, but we will represent din po
syempre the province of Albay, the city of Legazpi, at the same time po, mga mamamayan po natin sa Legazpi. At syempre yung barangay Escuela itself. So, yun. So ito, tanong natin kay Alisa naman. Kumusta yung pakiramdam mo na nakapag-perform kayo sa Pasinaya? Actually po, tech adjustments pa lang, naluluhan ako. Kasi po, grabe, hindi ko in-expect na totoo pala siya na nandun na kami sa mismong grounds ng CCP. Kasi ako nagsisimula pa lang akong mag-perform outside ng school last year lang. And to reach that kind of level with people around me na kumbaga, seasoned na din sa theater, and nakapunta akong CCP, napaka-overwhelming niya. Hindi ko pa ganun ka na process yung emotions. Pero it's very fulfilling, very happy to be able to perform in such a big platform then for regional theater and for Bicol theater. Kasi minsanan lang siya kumbaga mangyari. And ito kasi yung HSP, napanood ko siya in also in an audience perspective, and I can say na grabe ang potential ng HSP to be brought out of the comforts of Albay, na hindi lang siya sa Albay dapat mapapanood, maski din sa iba't ibang panig ng Pilipinas. And ganun siya ka-impactful na dapat lahat ng tao mapanood talaga to. And to be there, and to be part of the cast na din, wow, grabe, nakaka-proud. Not only for me, but as well as the people around me na, that are helping me grow and nurture in this field as well. Yun po. So, ito, nakapag-perform na kayo sa circuit, ano yung naramdaman ninyo after ng show, nung inyong performance? So, punta ulit tayo kay Mami Candy. Honestly po, after performance, syempre nandun pa po ako sa hype of Cloud9 na performing in front of hindi na lang mga Bicolano, hindi na po mga taga Bicol, hindi na mga Bicolano pala, hindi na mga Bicolano, kundi may mga theater artists from all over the Philippines. Baka may mga nanonood na from big companies, na panood kami. After po, syempre the hype of, kasi ang lason po namin mag-aalab. So, nandun pa sa idea of, nag-aalab yung puso ko doon sa idea pala na, oh my God, natapos namin yung 50 minutes play. Because the duration of that performance po sa Pasinaya, sa circuit, yung 50 minutes na yun ay para kami sunod-sunod yung mga songs, sunod-sunod yung mga lines, the roller coasters of emotions, ang bilis na parang kailangan on 1 minute dapat nandun ka na sa moment na yun, na ibang-iba siya sa original sa 2 hours play, kasi may preparation ka. Eto wala talaga yung 50 minutes. So after po ng play ng mag-aalab, grabe talaga, as in, natapos, parang, oh my God, natapos siya. Then after po nung nakita namin yung audience, oh my God, napuno namin yung Power Max center, nag-ilaw. Kita namin, oh my God, napuno. Then after that, nag-standing ovation sila at ang tagal ng palakpak. So doon lang din po sa akin siguro nag-realize na hindi lang pala ito joke, hindi lang ito, napaproud din po ako syempre sa mga co-artist ko, sa mga co-performer ko, na nagbigay din ng kanilang sarili, ng kanilang nag-effort din ng kanilang talent, at nag-ambag doon sa fire siguro po ng performance namin ng Higit sa Pag-ibig. Kasi parang iniisip namin, kailangan namin maikwento yung kwento ng Barangay Escuela, dahil yung Barangay Escuela ay hindi lang siya nangyayari sa Bicol Region, kundi maraming barangay eskwela sa buong Pilipinas na kailangan natin na-adjust. So after that moment, siguro, after the reviews, kasi po, right after the performance namin, believe it or not, nag-pack up na rin po kami at umuwi na kami ng Bicol. After the performance, konting inom tubig, linis gamit, baba kami pa yung nagbuhat ng mga props namin. Then after po nun, umuwi kami. Nag-sink in na lang po sa akin kung gaano kami nag-make sense doon. After na po, yung mga nakikita namin yung reviews, yung mga invitations, yung papaano po nila minahal yung eskwela at papaano po nila minahal yung bawat characters namin. Parang doon pala po, parang sabi namin, oh my God, bawi yung 14 hours of biyahe, bawi yung
late na kain namin. So, yun po, ang saya lang sa pakiramdam bilang artist. Parang eto din yung fire no, namin bilang mga artist. After this, I think, magpapagtutuloy-tuloy pa rin. Parang yung fuel, naging fuel namin para magpatuloy pa rin sa yan. So, after net performance niyo sa circuit, meron na bang mga kumakausap sa inyo for a possible show na rin sa Manila? Actually, ito rin yung gusto ko marinig since pinanood ko yung performance ninyo sa no opening ceremony. Talagang nakuha yung attention ko eh. Sabi ko, iniisip ko pa nga nung time na nagpe-perform kayo, I do not have any background about Sining Banwa, but naisip ko, maybe isa kayo sa mga small theater companies lang within Metro Manila. And I was shocked when I found out na galing pala kayo ng Bicol region. So, ayun, meron na bang mga kumakausap sa inyo ng mga ibang companies or any possible stakeholders na mag-sponsor to help you on a possible show here in Manila? Actually, on behalf of po ng Higit sa Pag, kasi po kaming cast, hindi din po namin alam yung mga internal arrangements po na nangyayari po sa production po namin. Hindi ko din po alam po paano din po siya sa Pilipino. Pero ayun, may run sa Manila pero marami naman po yung gustong mag-invite Pero siguro as of now po kasi yun, after po siguro ng Naga show namin, kapag napulansya din po yung schedule kasi yung Pasinayo din po ay wala din po siya sa original plans din po talaga ng Sining Banwa. So parang naidagdag lang siya sa calendar namin because of the invitation. Kasi po ang pinaghahandaan po talaga namin ay yung Naga show. Pero dahil sayang din yung opportunity, grinab namin yung Pasinaya. Pero yun, I think may mga gusto po, ang importante lang din po sa amin yung response ng audience na gusto nila mapanood yung full length. So siguro sa ganoong kagustuhan baka mag-invite sila na mismo din yung mag-invite for any organizations na mag-invite din sa amin sa Sining Banwa. Pero as of now po, parang Naga pa lang. Then hopefully pero hindi mo natin kina-close yung door. Sana ay magkaroon ng Metro Manila tour ang Higit sa Pag-ibig. Tanong pala natin, hindi ko natanong si Ali. Ano pala yung role mo sa Higit sa Pag-ibig? Ako po si Catherine. Maraming deadlines, may thesis na tinatapos. Yun po yung magiging character ko ngayon dito sa Naga. If di nyo po ako napanood nung rerun, ako po si Sophia, ako po yung nurse doon. Ayun po, yun po yung roles ko ngayon dito sa Higit sa Pag-ibig. Hindi kumpleto ang episode na ito kung hindi ko maitatanong dahil hindi natin kasama yung main character ng musical na ito, si Tonyang. So, sino ba si Tonyang? So, ano yung kanyang magiging papel dito sa musical na ito? Siguro kay Mami Candy natin ibibigay yung mikropono. Sige po, si Tonyang po ay siya isang teacher teacher siya sa barangay eskwela. Siya ay nagtuturo doon at part din siya ng ginawa nila na Base Eskwela Reading Center. Siya ang nagtatag noon kasama yung si Aris, yung ex-jowa niya. Ayan, ang relationship ni Tonyang kay Candy si Candy ay best friend ni Candy, si Lani at si Tonyang, magbe-best friend sila. Tapos si Tonyang siya yung parang leader, one of the leaders of the group na nagnanais na mabigyan ng boses ang mga kabataan, patuloy na mag-aral, patuloy na mangarap, at patuloy na magpakabuti Ayun, syempre ayoko na mag-spill ng kung ano ang meron si Tonyang, ano ang strength and weaknesses I think abangan na lang nila sa dula para may excitement pa. So ito, bago tayo magtapos, ibibigay ko na sa inyo yung pagkakataon na imbitahin ang ating mga audience sa Naga as well as sa Bicol region, pati na rin dito sa Metro Manila na magpunta ng Bicol to watch Higit sa Pag-ibig. And now the floor is yours. Kay Ali na tayo. Go. Sige po. Sa lahat po ng nanonood ng podcast na to, sa lahat po ng nakikinig, iniimbitahan po namin kayo na dayuhin ang Barangay Eskwela sa Naga ngayong February 23 to 25. For more details, meron po tayong website na
tickets.higitsapag-ibig.com. You may book your tickets there. Hindi po kayo magsisisi sa Higit sa Pag-ibig, and reminders din lang na magdala ng maraming tissue at maging ready sa halakhakan, sa iyakan, at ayun, sa roller coaster of emotions dito sa Higit sa Pag-ibig dahil mag-i-enjoy kayo. Yun lang po. So ayun, thank you so much na pinaunlakan ninyo ang aking imbitasyon. Grabe, iniisip ko, paano ko kaya kayo maiimbitahan, and ayun, buti naman nagawa ko rin naging posible rin itong episode na ito. Ayun, thank you guys for accepting my invitation, and I look forward na magkaroon din kayo ng show dito sa Manila and mapanood ko rin ito. But in the meantime, I wish you all the best na maging successful ang run ng Higit sa Pag-ibig dyan sa Naga, and ayun, I'm looking forward na mapanood ko kayo rito. So, thank you so much! At dito nagwawakas ang episode ng ating kwentuhan. Pwede mong balikan ng libre ang mga previous episodes ng Kwentuhang Random the Podcast na available sa Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Player FM, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, YouTube Music at Zeno FM. Hanggang sa susunod nating kwentuhan,